Hello guys, nandito na naman ako at eto, i-congratulate lang natin itong i-congratulate natin ang mga abogado nitong si Kibulok. Sino ba mga abogado ito? Siyempre, kasali si Topak Show, si Attorney Toron. Congratulations sa inyo ha! Ang galing nyo talaga. Bakit? Eto, basahin natin ha. Ang sabi rito, Court orders preservation of Kibuloy's bank accounts, assets, aircraft. Ayan o, Makati has ordered the preservation of Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy assets in favor of the government. O, di ba? Nag-issue na ng APO. O itong yung APO anong tawag dito sa APO? Preservation of assets, no? Ano ibig sabihin nito? Nito guys. So kukunin ng gobyerno at sa pangangalaga ng Regional Trial Court ang mga assets ni Kibuloy at alin-alin ba ito? Tingnan natin. O ayan ha. Ito. Asset preservation order. The court has slapped on hold on 12 bank accounts, 37 real estate properties. Malamang kasama na rito yung mga opisina ng SMNI, ang KOJC, ano tawag dito, yung mga schools, yung mga nandun sa may malapit sa airport, pati itong Kingdom. Okay? Ang sabi pa rito, 25 vehicles including 2 fire trucks, a fuel tanker, and even a Cessna aircraft. Ayan na. So eventually itong asset preservation order na ito, pagkakuha dito ng korte, sapagkat nasabi sa desisyon hindi, bagamat ang depensa nila galing daw ito sa mga tithes, galing daw ito sa mga offering, ang sabi ng korte walang maliwanag na naipakitang ebidensya ang mga depensa para patunayan na itong lahat nga ito ay acquired through the donations, wala. So ibig sabihin, maliwanag na merong mga ibang pinanggalingan ang assets na ito ng KOJC at nitong si Kibulok. Ang problema ngayon guys, pag gobyerno na ang humawak nito, palalayasin sila dyan. Palalayasin yung mga nakatira dyan. Ako, ang tanong, paano na yung vault sa ilalim dun? Paano na yung vault na mailalabas ba nila agad yung mga ginturon? Kapag ako naniniwala, may mga ginto, may mga gold bars doon guys sa ilalim na sa bunker na pinagtaguan nitong si Kibulok Siyempre, apektado na naman. Sino ang pinaka-apektado ng desisyong ito? Walang iba kundi ang mga magkakapatid na may sayad. Sapagkat for sure, ako'y nakakasiguro na merong mga nakataguro na pag-aari nila. May mga gold bars na nakataguro na pag-aari nila. Ngayon, ito, pag nakuha ito ng gobyerno, ito ay ipoproseso at baka ito ay may tsansa na masubasta. At hindi pala tsansa, isusubasta talaga ito kasi hindi ito napatunayan hindi napatunayan ng depensa na ito ay kanilang pag-aari at nakuha nila ito sa pamamagitan ng legal na pamamaraan, sa pamamagitan ng donasyon at sa pamamagitan ng mga tithes o mga abuloy, no? Sapagkat paano nga naman? Namamalimos ka yung mga miyembro nito. Paano sila makaka-acquire ng ganyang karaming assets? Diba? So obviously, merong hindi naman kaila sa atin, merong illegal na ginagawa ito. Ito ay nanggaling sa mga illegal. So ngayon, ito maliwanag kinumpis ka, no? Kinumpis ka na ng gobyerno. Anytime soon, sisibat yung mga yan. Sana kaya lilipat ang SMNI nila? Naku po, 12 bank accounts, ubos. Tapos yung mga assets, mapapalayas yung mga yan dyan. Mapapaalis na sheriff yan. So ngayon, ito ang nakakatuwa. Pero ang pinaka-apektado rito, malamang-lamang, isa sa pinaka-apektado ay ang may sayad, no? May sayad siblings. Paano nila ngayon aalisin? Paano nila itatransport ngayon ng
ng pasekreto yung mga ano. Sa bagay, pwede nila ipatransport yun agad-agad, no? Forthwith. Baka nga nawala na yun doon, baka nga na ipatransport na, di natin alam, no? Baka na pagkukuhanan nila. Anyway, importante at least ito ay mapupunta na sa gobyerno at magiging pera ng gobyerno. Kawawa naman talaga. Minamalas-malas talaga, no? Inulan ng kamalasan itong mga didilis, no? So, ano na? So, topak show. Sabi ko sa'yo, dami mo kasing iniintindi kung ano-ano mga pinag-iintindi mo. Yan tuloy, talo na naman si Kibuloy. Sabi ko sa inyo, tabla talo itong mga to. kung ano-ano kasi pinagkakaabalahan, yan tuloy. Oh, di ba? Tabla talo kayo ngayon. Kung ano-anong pinagkakaabalahan mo, kung ano-ano mga pinaggagawa mo sa buhay. Imbis na tutukan mo tong kaso ng amo mo, ayan tuloy. Talo na naman. So wala pa silang statement sa bagay na ito, ha. Wala pa silang sinasabi, ha. Pero at least ang sigurado tayo talo sila sa kasong ito. So congratulations Kibulok, ha. At kita mo naman pero sila Inday Sayad yun nga, kung hindi pa dito na ililipat yung mga gold din nila, naku po, Rudy, sigurado paspasan ng mga ito. Paspasan na ito sa paghahakot ng kanilang mga kayaman doon. Pero ako na, sa tingin ko, nakuha na nila yan simula nung mahuli pa lang si anticipated na nila simula nung pagkahuli ni Kibulok. Palagay ko, hinakot na nila lang hinakot yun kasi nga, syempre, kumbaga, na-anticipate rin nila na, baka ito'y raid din, baka hinga ng search warrant, no? So, palagay ko lang. So, wala na rin yun doon. No? Di bale. Importante, at least, nalugso na ang kulto. Wala na. Ang KO. Nauubos na pati ang miyembro nito. Wala na. Wala nang bisa. Wala nang lakas. Ang matibay na lang ritong nagpapaloko pa. Pero bakit nga ayaw magpamiyembro ng mga bayoteros? No, bayoteros! Bakit ayaw nyo magpamiyembro sa KOJC, di ba? Sabi nyo naniniwala kayo dyan sa KOJC, ba't hindi kayo magpamiyembro dyan? Bayoteros, ito si J. Docleng, di ba? Dapat mga miyembro kayo dyan dahil kayo ang mga, anong tawag ron, mga diehard dyan Tapos hindi kayo miyembro, hindi kayo naniniwala kay Kibulok, what the heck? Talagang pera-pera lang. So yun lang. Wala na. Ubus na. Paubos na paubos ng SMNI at ito pa na hindi na ito freeze, hindi na freeze. Talagang preservation order na ito, kukunin talaga ito ng gobyerno, no? At ipoproseso na. So wala na. Ang assets nila ubos. So again, congratulations, Topak Show, Atty. Toron, ang galing nyo talaga. Sa mga bobot didilis dyan na may sayad, ang tatay nyo ay karton, okay? Manatili kayo mga bobot may sayad sapagkat ang may sayad ay lagi high blood. Bye!